Okay, good morning. Okay, tuloy natin yung ating demonstration. So tapos na po tayo sa ating pag-i-install ng ating third-party application at saka Windows device drivers. So yun po, Snapit Drive lang at or di kaya yung driver's pack yung ating ginagamit or di kaya direct doon mismo sa kanyang sa kanyang manufacturer or sa ating Microsoft. So sa ngayon, ang gagawin na lang natin kasi nga meron naman tayong Ethernet, okay? Ethernet controller sa bawat PC natin. Okay, so medyo magulo lang no kasi nga nag-a-adjust tayo no ng ating mga gamit. So, ang next natin gagawin ay 'yun. Kailangan nating yan, mag-pair-to-pair yung dalawang computer no. So, siyempre kailangan mag-pair-to-pair ang bawat computer natin kasi yun yung aking laging binabanggit sa ating mga training no bago ko sila bigyan ng router at saka WAP. So, ito yung router natin no. At saka WAP ay kailangan yung ating pair-to-pair network ay okay muna. So, ibig sabihin, nagawa muna yung mga services.mc, mga advanced sharing settings. Okay, nagawa na natin yan. Ano pa? Firewall. So, na-set up na natin yan. So, dapat naka-turn on yan, no? So, yun po yung ating standard ang ating susundin. Pero pag sinabi ng assessor na i-turn off, so walang problema kasi nga yun po yung pabor sa inyo po. Okay? Pero ganun pa man, dapat kaya pa din gawin ng ating task. So yun. So magpiping test lang sa command and then ping to bawat IP address and then yung ating network visibility dapat nagkikita. So yun. At tapos yung ating peer-to-peer file sharing ay nagawa na no. So dapat yun yung ating unang gagawin bago kayo bigyan ng ating router. Okay? At saka WAP. Then next natin, for example, nagawa nyo na lahat yan. Ang next natin gagawin ay kailangan i-set up natin ng naayon sa ating network layout. So yun po no, tanggalin lang natin yung harang dito no. So naglagay tayo ng keyboard kagabi na po. Okay, so yun po no, kailangan from client PC. So ito kasi yung client PC natin. Kailangan yung kanyang yan no, yung kanyang UTP cable. Okay, so connected yan sa ating front ng ating modular box. Ano po? So, same lang po yan sa ating server na. Kung anong ginagawa natin sa ating client, ayun din po yung ating sa server PC. Ano po? So, from our modular box, so back na, kanina front, ngayon back na naman no, ng ating modular box, papunta sa back ng ating patch panel. Yan. Okay, ginawa natin ganyan na setup kasi nga, para hindi na tayo mag-adjust ng ating lamesa. So, yun. So, ibig sabihin, dito ka na, pwede ka na mag-punch dito, no? Dapat dito ka magpa-punch kasi nga, yung mga pagkakataon na yung ating patch panel ay hindi naman modular type. Ano po? So, yun. Kailangan mo siyang sanayin din ang sarili mo na mag-punch dito, no? Nakatayo ka, pero safety first kasi may mga nasusugatan dito, no? For example, ganyan ang setup. So, dapat ikaw ay, yung kamay mo, malayo, no? Hindi yung, alalayan mo ito, no, para kasi bumigay. So, alalayan mo lang, pero huwag mo ilalapit dito na kung saan nandun yung punch down tool. Okay, so yun. So, ingat lang. Safety first lagi tayo, no, kasi nga, kailangan nating pag-isipan muna. Baka kasi, hindi tumama doon sa kanyang terminal, biglang dumaplis. So, yun. Delikado yun. So, pag nagawa na natin yan, for example, nakapunch naman tayo, no? So, katulad dito, itong gawa ng ating batch ngayon, batch 4, okay? So, yan po, no? Batch 4 2024, ano po? So, yan po, no? From back ng ating modular box, papunta sa back ng ating patch panel, okay? And then, siyempre, sa front niya, papunta sa ating network switch, okay? And then, siyempre, ganun din po sa ating, yun, medyo magulo lang, pero yan po ay SIM din, no? So, galing sa ating, dun, sa ating Ethernet port or LAN port, papunta doon sa ating modular box, sa front ng ating modular box. And then, yung back ng ating modular box, papunta sa back ng ating patch panel, okay? Tapos, yung front niya, papunta ulit sa ating network hub or network switch. And then, okay, so, kapag nasa network hub na or network switch, so, ano pang next natin gagawin? Kailangan, yan po ay, okay, so, kita naman po dito, no? So, meron siyang another UTP cable. Okay, so yan. So, papunta yan sa ating front ng ating module, ng ating patch panel. Sa ating kasi modular, no? So, sa front ng ating modular. Okay, so, patch panel. So, sa front ng ating patch panel, and then yung kanyang back ay papunta doon sa ating, sa ating LAN port ng ating router. Yan, no? LAN port. Yung mga orange na yan, LAN port. Blue ang ating WAN port. And then, ganun, dito sa kabila, no? Same lang dito yung kanyang kable. Okay? So, sa ating network hub, papunta dun sa ating front ng ating patch panel, no? Dito. Ito yung front natin, no? Yan, yung front natin. And then, yung back niya, okay? Ito yung back niya, papunta sa ating WAP.
Pero sa pagkakataon ngayon, hindi na po sa LAN port, kundi sa WAN port. Kasi nga, pag ilagay mo sa LAN port, magkakaroon ng conflict dito, no? So, yun, magkakaroon tayo ng auto-config. So, magkakaproblema tayo sa IP address. So, kaya ganyan po ang setup natin, no? Saka lang tayo maglalagay sa LAN port once na ito ay wala sa connection. Or di kaya ay, isa yun. Kailangan mong i-take note, kailangan wala to sa connection. Or hindi sila magka-connect, no? Na pares sila sa LAN port post, pares sila nakakonect sa ating hub. So, ang mangyayari dyan ay mag-conflict yung ating IP address. So, magkakaroon tayong problema. So, kailangan magkaroon ng paghihiwalay sa ating linya, no? So, iba dapat ang line kung kayo po ay magkakaroon ng LAN. Kasi nga, kailangan natin ng LAN port, ganun din sa ating WAP, para at least ma-config natin siya or ma-setup natin ng tama. Ano po? So, ma-setup natin ng tama yung ating WAP or wireless access point. Yan, no? Purpose ng ating router, to give wired connection and then wireless connection. Ang ating WAP, wireless connection lang talaga, no? To, yun, wireless access point, no? Nagbibigay lang ng access point, no? Pinapa-extend lang, no? Hina-extend lang yung access point from our wired, okay? Naka-wired kasi siya, no? From our wired to wireless. Okay? So, ganun ang gagawin ni WAP. So, yan, no? So, tama naman. Okay. So, kailangan laging nakatingin sa ating mga indicator light. So, ito normal lang. Kahit sa ang batch, no? Ganun talaga, no? So, isa yung kanyang ilaw. Yan. So, i-check din natin, no? Kung paano kung crossover yung gamit natin. Ganyan din po ba yung ilaw? Pero yung crossover natin ay ginagamit po sa same device, no? And then yung ating straight through ginagamit sa magkaibang device. Okay? So, yan. So, yan lang po, no? And then, next natin. So, ano pang next natin gagawin? Kailangan i-set up muna natin si router. So, ako po, hindi muna ako magre-reset kasi ang ginagawa ng iba dyan, nire-reset. Pero sa akin, basta nababasa mo yung router, no need muna na mag-reset. So, maglalagay tayo ng internet yan mamaya, no? Sa ating Blue. Okay? So, okay naman kasi yung kanyang, no? So, umilaw naman lahat. So, dapat ganyan, no? Tapos, yung kanyang kable, make sure na tama naman, no? So, tama naman kasi nga, puro, port, no? Magkasama. So, 4 yan. So, ito, no? Galing sa ating client, ito papunta sa ating router, ito galing sa ating or papunta sa ating WAP, and then ito naman ay papunta din sa ating or galing sa ating server. Okay, yun. So next natin, so meron tayong tinatawag na di ba, sinusunod natin yung mga description. Okay, so dapat mapalo 'yon, no? Makagawa ng network layout na may mga label at saka yung may mga sukat or mga pangalan yung kanyang network layout. At dapat naunawan din. Kaya kung backport ang nakalagay dito or sa front niya, dapat yun po ang gagawin natin. Okay, next natin. So ang gagawin ko, okay. So ganyan na. So lang natin. Wala tayong cameraman. Okay. So, ang gagawin ko, okay, so yes lang po, no? Yes lang kapag ganyan. Yes. Tapos, okay. So, mag-ano na tayo, Windows plus R, CMD, okay. And then IP config. So, i-set up natin sa router. So, meron siyang IP address, no? Nababasa. So, ang gagawin natin, okay, so ncp.cpl, refresh muna natin. Okay, disable and enable lang. So, yan, no? Tapos IP config ulit tayo. Yan. So, 132.477.24 talaga yung binabato, no? So, yan po ilalagay natin sa ating browser. Okay? So, wala tayong Google Chrome, no? Kaya pwede tayo mag-download. Kasi kung saan nag-work naman siya sa download. So, security and compatibility settings. So, as monitor na lang. Okay, so anong lalagyan natin? Yung default gateway. Ito yung IP address ng ating router. Okay? So, 132.477.24. Yan. So, add lang pag ganito. Add lang. So, kung kaya ay installan ng browser, mas madali. Or di kaya ay client case ang gamitin. So, yan. Madaming ganyan. Okay, so reload lang natin. So, ito kasi server PC to server PC.
122. Okay. So yan, nag-go up na. So password. So ako po ay hindi magpapalit ng ating hindi magre-reset. Hindi tayo magre-reset, no. So ang gagawin ko, magmo-modify na lang po ako. Saka na lang ako magre-reset kapag hindi ko ma-access itong si router or di kaya ay nagluloko si router. Pero sa ngayon, ang gagawin ko ay modification na lang, ano. So unang-una, puntaan okay, so palit na tayo ng default gateway or yung ating router IP address. So saan tayo pupunta? So dito tayo so ito po yung naka-access point. So ibig sabihin, ang nadidetect ay si AC24. So ibig sabihin WAP yan, no? Kasi AC64 yung ating, so turn on lang natin. So dapat ay na-set up natin maayos yung ating network discovery. So ang ginawa ko kasi nag-derek ako, no? Hindi ko na muna ginawa yun. Pero yung ating instruction para sa mga trainees, kailangan masunod yun. So dapat ay peer-to-peer network muna. So yun yung ating titingnan sa pre-assessment. Okay, so C24 yung nadidetect natin, ano? Puntahan si network, okay? So wala si network. So yun, nag-loading lang. Mabagal. Okay, punta sa services sa TeamC. Kaya talaga dapat ay muna, no, peer-to-peer network muna. Kasi C24 po ito, no. So function discovery. So yun, naka-stop. So wala natin to. Start natin. Tapos ESDP. Okay, so naka-turn off po. Kaya hindi natin magamit ng ayos ang network natin. Okay, so dapat double check talaga si services. Kaya yun talaga yung ating instruction. So wala lang kasi tayong oras ngayon, ano? Papasok na yung mga training natin. Dapat kung may oras sana, magawa natin na maayos. Tingnan natin yun, bukas, no? So refresh lang natin. So yun, may router tayo. So puntahan si router. So ito yung router natin. So anong IP address ni router? 9. Ang IP address ni router. 9. Ba't gano'n ang IP ang binato? Okay. Config 24. So 24 ang binato niya IP address. So may problema dito, no? Baka nagkapalit ang setup. So 1. So 9 nalalagay na to. So 9 lang. Ito kasi yung router natin. Okay, so palitan natin ng default gateway. So pupunta tayo kay DHCP para mapalitan yung IP address ni router. Okay, gawin natin 7, yung ginawa natin sa natin. Sa network lang po tayo pupunta, and then LAN tab, and then gawin natin 177. Dot 17, dot 7. Dot 7. Dot, okay, try natin 7 ulit. And then, subnet mask. To double check kung yan po talaga yung subnet mask niya, in cpa.cpl, and then properties po tayo. So, dapat naka-obtain to, no? Para ma-check natin. Yun, naka-obtain naman. So, to double check 177 kung anong, siya, 7.7.7. So, tab. So, yun. Class B. 2255. Okay, so, yun. Yan, okay na yan, 177. So, save lang po natin. Then, okay. So, dapat magbabago yan, no? Okay? So, di-disable enable natin, no? Dapat magbabago po yan. IP config na lang. Okay, so disable enable. Lagi natin ginagawa to para ma-refresh yung settings niya, no po? Tapos, IP config tayo. Kailangan may pagbabago. Wala pa din. Wait lang. Yun, redirect rin ka, ano? Hintayin na natin. So, disable enable natin.
Okay, try natin ulit. So, itayin muna natin na mag-load siya, no? Bago tayo magalaw. Baka hindi nag-save. Okay, tingnan natin. Okay, so, sa network, okay. Okay, nag-restart ata si router. So, ncp.cpl, try natin. Edit properties tayo. Try natin lagyan ng 177.7.7.10. Okay, submit mask. 177.7.7.7. Tingnan natin kung maging okay. So, yun. So, tingnan natin. 17.7. Pumapasok na. 177.7. Yun lang naman ang pinalit natin doon. So, yun. 177.7. Save enable. 177.7. So, 1, 3, 2, 4, 7, 7. Okay, try natin balik sa dati. Ayaw. So, okay na. Wait. Okay. Yun, nag-open siya. So, ibig sabihin nag-save yung 177.7.7 natin. Okay, so ngayon, kailangan wag nyo lang pangunahan si router, no? Kasi naglo-loading pa siya kanina, no? Na-interrupt ko. So, buti okay pa siya. So, ang gagawin doon, pag hindi na talaga ma-open, ay i-reset na. No? Wala na tayong option. So, advanced, tingnan natin. Na-interrupt ko yung kanyang loading or kanyang save. So, port. I mean, LAN tab. So, yan, no? 177. Tama na. Ano naman yung address? So, sa DHCP natin, so, pwede mo siya enable. So, yung ay 10 to okay, ilang users? 10 users. So, yan. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, yan. 10 users. So, sa una, enable natin yan. Okay, enable muna natin yan. Kailangan kasi ay naka-DCP enable pa siya as long as hindi mo pa siya nasa-set up itong si WAP, no? So, si WAP. So, check natin kung may na-detect tayo, no? So, palitan natin ang pangalan. So, ang gagawin natin dyan, wireless, okay? Para alam natin kung nag-work yung ating ginagawa. So, PIM5 pa ito, no? Okay, ang gagawin ko, Marlon na lang, Marlon router. And then, ito Marlon router din. Tapos password, save lang po, no? Save lang po tayo.